Yan, kaya salamat sa Panginoon. Sa mga sitwasyon na ganito, nandyan siya. Lagi siyang handang umalalay sa atin. Amen. Kaya salamat sa Diyos. So alam niyo po ba, tanong ko po sa inyo ngayon, sino po dito yung nadaanan na sa pagbabasa yung buhay ni Samson? Meron ba? Buhay ni Samson. So, ano bang alam nyo kay Samson? Kilala nyo na ba si Samson? O malakas, oo. Yan na yung kanyang, ah, ano pa? Yun, mahabang buhok. Bakit kaya mahaba yung buhok ni Samson? Ayan, so, interaction tayo para nakaka-thrill naman. Kasi, alam nyo ba, yung lakas niya at yung haba ng buhok niya, may connection yun sa buhay niya. Di pa man siya naipanganak. Ayan, so, nabasa nyo na ba yung chapter ng buhay ni Samson? Simula nung siya ipanganak. O sige nga, kung nadaanan nyo na, ano lang, para lamang ma-refresh sa ating saan ba, kanino bang sulat yun ang buhay ni Samson? No coaching, please. Para maalala natin. Saan nyo ba yung nadaanan? Kanino bang book of what ba? Kaninong aklat? May sumasagot ba dyan sa hulihan? Ayan, sa Book of Judges. Yan, hukom. Yan, doon. Alam nyo, habang binabasa ko siya, ay talaga pala na sa Old Testament, kapag nagbasa kayo, parang maano kayo sa dami sa haba ng mga chapters sa bawat book. Pero alam niyo po ba, nakaka-thrill basahin. Kasi parang mapapansin mo, interesting pala. Katulad nga dito sa Book of Judges. Dito natin matatagpuan yung kung paano ipinanganak si Samson. Ayan. So alam niyo po na isa po dito na natutunan ko na katulad ni Isaac. Yan, katulad ni Isaac. Si Samson pala, ipinanganak siya mula sa pagiging baog din yung kanyang magulang. Yan, so sa pamamagitan din ng isang anghel na lumapit doon sa nanay niya. Ang nakakalungkot naman kasi hindi ko nabasa kung sino yung pangalan ng asawa ng tatay ni Samson. Nabasa niyo ba kung sino yung nanay niya, pangalan? O, nabasa niyo ba yung pangalan ng nanay ni Samson? Wala, di ba? Ang nandito lang yung pangalan ng tatay niya. Yan, so, pangalan ni tatay niya ay si Manoah. Yan, Manoah, Manoah sa English. May H kasi yon. So, alam niyo po ba, kapag pinag-aralan po natin si Samson, basahin nga natin, ito ay 13 kasi ang haba kasi niya chapter 13 hanggang 16 hanggang dito na hanggang sa siya ay naghari na. So sinummarize ko lang ito para makita natin dahil alam ko naman na magkakaroon kayo ng pagka-interest kapag tayo ito ay pinag-aralan natin kasi malaki ang connection nito sa buhay natin paglilingkod ngayon. So sinummarize ko lang ito yung buhay ni Samson. Pero sabi dito sa chapter 13 ng hukom, ipinanganak si Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Pilistiyo sa loob ng 40 taon. So 40 years. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nangangalang Manoah sa kabilang salipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganganak.
Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang pinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos. Bilang isang Nazareo, siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Alam niyo po ba na, 'di ba si Jesus, nung si Maria ay walang kaalam-alam na nilapitan siya ng isang anghel na sinabi na siya ay maglilihi. Sinabi, ano yung pangalan ng kanyang anak na lalaki na isisilang? Si Emmanuel. Na ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Tapos nung si Samson, nung nilapitan ang kanyang nanay para sabihin ng anghel ng Panginoon na siya ay maglilihi, yung kahulugan naman ng kanyang pangalan ay, sabi nga dito sa English, sabi dito, Nazirite o Nazareo dito sa Tagalog, na ang ibig sabihin pala nito, siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. So yan, so di ba talaga nakaugnay talaga sa propesiya. So sabi dito, kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagkasilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo or Nazarite. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Yan po yung ibig sabihin ng Nazareo. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang hitsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo." So dahil dito, nanalangin si Manoah, "Yahweh, kung maari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin." So tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, "Manoah, halika't naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw." Sumunod naman si Manoah, nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, "Kayo po bang nakausap ng aking asawa?" "Oo," sagot nito. "Kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang maging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin?" tanong ni Manoah. Sumagot ang anghel ni Yahweh, "Kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. So huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo ng isang batang kambing," pakiusap ni Manoah. "Huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh," sagot ng anghel. So hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Yan, so sabi sa 17, sabi ni Manoah, "Kung gayoy, sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo." Sinabi ng anghel ni Yahweh, "Bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamanghamanghang pangalan." Yan, nakaka-bless, diba? So, nung din si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil, sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh, na gumawa ng kababalaghan. Nang sa nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon nila'y naunawaan na ang nakausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. So makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos." Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, "Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang aking handog. Hindi rin sana niya
pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito. Nisabihin ng mga narinig natin. Dumating ang araw na nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson na siya'y pinakilos nito sa kampo ng daan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. Ayan. So yan yung kung paano si Samson naipanganak. So kumbaga siya ay mula sa mahimalang gawa ng Panginoon. Kaya si Samson. Kaya kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, hindi natin malalaman yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman sa mga buhay ng mga nakatala sa Biblia na kaya hindi po yan natao na nandyan po ang kanyang pangalan. Bagkus ito po ay para mayroon tayong mga gagawing mga halimbawa sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin na kaugnay nitong sitwasyon. So, sinamarize ko lamang po yung buhay ni Samson hanggang sa siya ay naglilingkod na. So, ito nga yung sa Judges chapters 13 hanggang 16 po yan. Ayan, so, sabi nga, yung istorya ni Samson ay ito'y umiikot sa isang makapangyarihang, kumbaga, sabi nga, yung isang bansa na sabi nga ancient Hebrews na nation. Yan. So, and warrior known for his immense strength. So, si Samson ito, dito umikot yung buhay niya bilang isang Israelite, isang Israelita. So, yan. So, his story highlights themes of divine empowerment, the consequences of his obedience in the power of faith, even the face of tragedy. Ayan, so doon umiikot yung buhay ni Samson mula sa kanyang kapanganakan na siya ay kilala sa pagiging, sabi nga ninyo, di ba? With eminence, strength, so mayroon siyang taglay na lakas. At yung highlight sa kanyang buhay ay yung mayroon siyang makapangyarihan na kung saan nagmumula sa Panginoon. At nasaksihan din dito sa kanyang buhay, nangyari din yung consequences sa kanyang hindi rin pagsunod at yung kapangyarihan ng pananampalataya kahit na mayroon silang kinakaharap na mga mahihirap na bagay. So yan, kaya so sabi nga sa buhay na ito ni Samson, mayroon tayong mga lesson na dapat nating matutunan. Amen. So, si Samson, nag-struggle din siya. Samson acts of strength and defiance. Samson used his strength to fight against Palestinians who were oppressing the Israelites. So, yun, ginamit ni Samson yung kanyang lakas upang makipaglaban sa mga Pilistiyo. Yan, na kumbaga sila yung umaapi sa mga Israelita nung panahon na yon. He performed numerous feats of strength such as a killing of a lion with his bare hands in destroying a Palestine army with a donkey's jawbone. Ayan, so doon sa kamangha-mangha niyang performance ni Samson sa pamamagitan ng kanyang lakas, pinatay niya ang isang leon sa pamamagitan lamang ng isang kamay. Ganun kalakas si Samson. At sinira niya yung mga Pilistiyong mga sundalo. Yan, so sa pamamagitan lamang ng yung 'di ba yung jawbone, yung buto ng asno. Yan yung panga, buto sa panga. So samantala si Samson, nag-struggle siya sa kanyang sarili din na pagnanasa. Yan. So, sinusummarize ko lamang yung buhay ni Samson mula sa kanyang kapanganakan, mula sa pagkabaog ng kanyang mga magulang, siya ay naipanganak, hanggang sa ito na yung kanyang mga ginawa rin sa pamamagitan ng lakas na taglay niya. Amen po. So, ngayon, si Samson, he struggled also with his own desires and made choices that lead to consequences. So yan, so dahil doon parang na hindi siya sumusunod doon sa
salita ng Panginoon, sa tinig na narinig, samantalang pinaalalahanan siya, mula pa sa kanyang magulang, may paalala na sa kanya sapagkat sabi nga, siya ay set aparted. Ipinanganak siya na, kumbaga, sa pamamagitan ng divine empowerment sa magulang niya. So, sa kanyang buhay, set aparted din siya. Yung kanyang paglilingkod, mayroong mga covenant na nalimutan si Samson, katulad na nga lang yung kanyang buhok. Sabi sa magulang, wag mong puputulan yung buhok na yan. So, covenant yun. Yan. So, isang covenant yun ni Samson. So, yun nga sa pamagitan ng kanyang sariling pagnanasa. Kaya talaga yung pagnanasa na yan ay nakakasira. Kahit ikaw ay matatag na nakikita ka ng tao, pero kapag ikaw ay nabuhay sa sarili mong pagnanasa at sa pamagitan ng mga maling pagpipili o maling desisyon, ito talaga ay magdadala sa consequences. So, abangan na lang natin yung mga consequences doon sa mga maling desisyon ng mga tao. So, ano ba yung significance? Samson's story is a reminder of the importance of obedience and faith in God. So, ano ba yung kahalagahan nito? So, yung kwento ni Samson, ito ay paalala po sa atin kung gaano kahalaga yung pagsunod at yung pananampalataya natin sa Diyos. Highlights the consequences of succumbing to temptation in making poor choices. So, ibig sabihin yung mga consequence ng pagsuko sa mga tukso. Alam nyo, sabi nga, ang tukso, laging nandyan yan. Pero ang tukso, kapag pinatulan mo, ay talagang matatablan ka ng tukso. So, yun, si Samson as in, sino ba yung tumukso kay Samson? Yan, si Delilah. Ayan, kaya sabi nga, yung mga consequence na isinuko niya sa tukso at yung mga mali niyang mga piniling desisyon. Kaya nagkaroon siya ng consequences. But despite Samson's flaws, o sabi nga, sa kabila ng mga kapintasan ni Samson, his story ultimately underscores the power of God's mercy. So, yung kwento ni Samson ay talagang nagpakita rin ito ng makapangyarihang habag ng Diyos in provisions even when His chosen leaders fail. So, doon sa mga pinamumunuan, sa mga nasasakupan ni Samson, nandun pa rin yung habag ng Diyos at nandun pa rin yung blessing kahit na yung kanilang leader ay bumagsak pero pinagpala pa rin. Amen po ba? Kaya tayo ngayon, kung titingnan natin, ang buhay ni Samson, mayroon lamang siyang napakaiksing impluensya nung siya'y naghahari o namumuno pa. Amen. Hiniwalay tayong lahat, katulad ni Samson. Si Samson pa simula nung siya'y ipanganak, hiniwalay na siya ng Diyos para siya magamit ng Panginoon. So, ganun din tayo. Hiniwalay tayo ng Diyos for His use. Yan. So, tayong lahat, kayo na nandiriyan, huwag niyong sabihin, bakit ba ako naririto? So, wag na kayong mag-isip bata. Sabi nga ni tatay, di ba? Wag na tayong maging parang laging bata. Alam na natin yung mga oras ng ating mga pasimula sa gawain. So, we must come ahead. Amen po? Para napapasimulan po natin. So, we are set apart for God's purposes. Amen. Lahat tayo, hiniwalay tayo ng Diyos. Kumbaga, inano tayo, concentrate tayo ng Panginoon, pinaging banal tayo para sa isang gawain na kung saan para sa Kanyang kapurihan. Sabi nga, ang buhay natin ay hinalin tulad sa isang ballpen. Yan, isang ballpen. Kung ano yung ating ginagawa, katulad ng ballpen, iyan ay gagana. Amen po ba? Magmamarka yan. Amen. Ano ba yung gusto nyo laging magmarka sa inyo? Amen po ba? Ano ba lagi ba gusto nyo ba na
yung marka, yung sulat ng ballpen nyo, ay ito, siya ay marupok. Amen po ba? Siya ay isang marupok. Kapag sinulat natin ang ating buhay, magmamarka yan. So sabi nga, our ink is that the Holy Spirit, it will be marked. So ano mang galaw natin, sulat yan. Amen po ba? Ano mang kilos natin, hindi yan nalilingid sa Diyos. Because we are created for God's purpose. Hiniwalay tayo ng Diyos para sa Kanyang paggamit. So, gagamitin tayo ng Panginoon, kaya tayo hiniwalay ng Panginoon. So, kung tutuusin, mayroon tayong nung tayo tinawag ng Diyos, mayroon tayong mga kanya-kanyang ginagawa. Mayroon tayong mga kanya-kanyang direksyon sa buhay nung panahon na tayo'y hindi pa tinatawag ng Panginoon. Kaya tayo ngayon nagsama-sama dahil sama-sama tayong hiniwalay ng Diyos para magamit niya tayo. Amen po ba? Amen. So, si Samson, natatandaan yung bawat galaw niya. Kaya nga, di ba, ano ba yung kahalagahan ng buhay ni Samson? Ayan. So, tayo, sa palagay nyo, ano ba yung revelasyon na magbibigay sa atin, na makapagpapabago sa atin ng buhay? Amen. Si Samson, anong klaseng uri siya na ink? Amen? Samson, what kind of ink he was? Ano bang klase na ink na siya? At tayo din, what kind of ink we are sa kasalukuyang ito? Yan. So, mayroon tayong mga bagay na makikita sa buhay ni Samson. So, ano ito? Mga bagay na dapat nating makita kay Samson. Number 1, he forgot his covenant. Kasi kapag binasa natin mula chapter 13 hanggang 16 ng hukom, dito natin makikita yung buong buhay ni Samson. Amen po? So, sinummarize ko nga lang kasi mas mahaba pa yan. Pero kung gusto nyong ituloy ang pagbasa, kung naging interesado kayo sa buhay ni Samson, you go on kapag kayo'y nasa bahay nyo na. Mga bagay na dapat natin makita kay Samson. Una, nakalimutan niya yung kanyang covenant sa Diyos. We have a covenant. What we are thinking yesterday is the product of today. Yan. Kung ano man yung iniisip natin kahapon, ang produkto niyan ngayon. Ano ba yung naisip mo kahapon? Ano ba yung buhay mo ngayon? Amen po ba? Sabi nga, bunga tayo ng choice natin noon. Eto na tayo ngayon. Amen? Hello? What we are thinking yesterday is the product of today. So ano ba yung thinking natin nung nakaraan? Ito na rin yung produkto na kung ano na yung buhay natin ngayon. Amen? Dahil pinili natin si Kristo, maglilingkod tayo sa Kanya. So sa simula, si Samson ay talagang nakatalaga na siya sa Diyos. Kung napapansin natin, kapag tinuloy-tuloy natin ang basa sa mga chapters na yan, pasimula pa lang, dito pa lang sa kanyang kapanganakan, alam na natin na he was set aparted for God's purpose. Yan. So may covenant siya, kaya nga maraming mga salita, maraming bilin yung anghel ng Diyos doon kay Manoah at sa kanyang asawa. Na 'di ba kasama doon yung huwag puputulan yung buhok. Yan. Kasi gagamitin siya ng Panginoon. Yung buhok na yun, mayroon yung, sabi nga, may divine power yung buhok niya. Pero, tingnan mo, dahil nga doon sa mga mali niyang choices ng decision niya, so napahamak si Samson. Sabi nga, kung gusto po nating magbago, we must change our way of thinking. Yan, so, tayo, nasa sa atin, kung ano yung gusto mong buhay habang ikaw'y naglilingkod, ikaw mismo ang mag-iisip at hanggang sa makikita mo habang naglilingkod ka, yung produkto yan ang iniisip mo. Halimbawa, pababawi natin. Halimbawa, si Sir Dulce, nag-decide siya. She has decided, past tense na, nakapag-decide na siya na
Nandito na siya, nagpapamentor na, sumasama na sa paghayo, di ba? Yan yung produkto ng desisyon niya nung mga nakaraang buwan. Yan yung malinaw na pagkaunawa. Kaya tayo, kung gusto nating magbago, nasa sa atin yun. Amen? Ano natin yung ating mga kaisipan. Baguhin din natin yung ating mga kaisipan. Ano ba yung mga kaisipan na yan? Na hindi ka pwedeng maging tagapaglingkod sa Diyos, na hindi ka pwedeng makahayo kasi hindi ka marunong. Maraming mga na hindi ko kaya yan kasi nasa edad na ako, senior na ako. You must, sabi nga, you must think your thinking. You must change your thinking. Amen po ba? So, baguhin natin yung ating mga kaisipan. Yan, baguhin natin nang sa ganun, mas magamit tayo. So, lagi nating tatandaan, bawat isa sa atin, alam niyo po ba na yung desisyon nyo na yan, na nandyan kayo sa department ng evangelism team, intercessory team, ushering team, music team, that is our covenant to God. Ayan. Alam niyo po ba kung ano po yung consequence kapag tayo umalis dyan, kapag nagbago ang ating kaisipan, may consequence tayong mararanasan katulad ni Samson. Amen po? Ayan, kaya wag nating pagbibigyan yung ating mga personal na pagnanasa, yung fleshly desires. Kasi yan yung magbabagsak sa atin doon sa kapahamakan. 'Di ba? Sabi nga, susuko tayo dahil sa tukso. So, wag kang susuko dahil doon sa tukso. Bagkos layuan mo ang tukso. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Lagi nating tatandaan that our God valued our covenant. Mas pinahalagahan talaga ng Panginoon yung covenant natin. Amen. Wag mo sabihin, ako ano lang naman kasi ako eh. Kasi ako, nagtatambo lang naman kasi ako sa music team. Wow. God valued your covenant. Lahat tayo. Kaya hindi pwede na sabihin mo, kasi ako, nag-a-share lang naman kasi ako din sa church na yan eh. Yan nga po ay isang covenant natin sa Panginoon. Kapag po yan ay inalis nyo at binago nyo inyong kaisipan at kayo umalis sa pag-a-sharing nyo o sa music team, nako, daranas kayo ng consequence. Amen po ba? Kaya sabi nga sa Marcos chapter 4 verse 24, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. So, napakahalaga ng covenant sa ating Panginoon. We have to go back to our covenant. So, isipin na, ano ba yung ang akala kasi natin, yung covenant natin, ayan ako, yung ang covenant ko naman sa church ay hindi naman permanente. So, alam niyo po ba, mapalad po kayo kapag sa isang ministry sa church ay naroon kayo. That is a covenant. Amen. Alam niyo po ba yung pledge nyo? That is your covenant. Kapag hindi nyo yan ginagawa, magdadanas kayo ng consequence. Amen. Kaya wag na wag pong magbabago ang inyong kaisipan. Amen po ba? Then number 2 na makikita natin sa buhay ni Samson, he did not embrace the mission, in the vision, in the dreams of God. Ayan, so hindi niya niyakap yung vision, yung mission na siya ay maglilingkod sa Diyos. Kung bakit pinalalahanan siya na wag gagamitin, wag puputulan yung kanyang buhok, it's because magagamit niya yun bilang panlaban para mahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya through that long hair. Amen po ba? Ayan, so whatever we value on the mission, vision in the dreams of God, it will determine its power and impact and influence to us. Amen. So sabi nga, ano man daw po yung babalyuhin natin, maging sa mission, maging sa vision, at sa pangarap sa atin ng Diyos, kapag ibinalyo natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, diyan magpapatunay, nagkakaroon niya ng kapangyarihan na malakas na impact para tayo magkaroon ng impluensya.
Amen. Tingnan nyo, kapag kayo umalis doon sa covenant nyo, whatever ministry you are in, kapag kayo umalis doon, malulungkot kayo kasi yung iiwanan nyo, patuloy at patuloy at patuloy siyan, lumilipad sila ng lumilipad katulad ng agila. Walang kapaguran. Ikaw, hindi ka na nga humahayo, pagod na pagod ka pa. Eh di doon ka na lang sa humahayo, hindi ka nakakadama ng kapaguran. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan. So, si Samson, hindi siya natuto na magpahalaga sa salita. Amen? Kasi maraming paalala mula pa doon sa tatay niya, sa nanay niya, pinaalalahanan na ng anghel ng Diyos na huwag susuhay. Pero hindi sila nakinig at hindi nila pinahalagahan ang salita. Maraming bilin yung anghel ng Panginoon, di ba? Hello? Nakaka-relate ba kayo doon? Kaya nga sabi sa 4:24 ng Marcos, we must take heed on what you hear. Consider carefully on what we hear. So, ibig sabihin nito ng talatang ito sa Marcos chapter 4 verse 24, i-value natin kung ano yung ating napakinggan. Amen? Yan, so may naririnig mayroon ba kayong napapakinggan? Ayan. So, i-value natin kung ano yung napapakinggan natin. Sabi nga, kapag yan ay makakatulong sa ating paglago, we must value. I-value natin yan. Pahalagahan natin yan. Ito yung mga dapat nating gawin para sa ating ikalalago. Amen. Hello. Pahalagahan mo ang iyong narinig. Kung ano ang panukat ang ibinigay mo sa iyong narinig. Yan. Ano bang panukat ang ibinigay mo sa narinig mo? Gayon din ang babalik sa iyo, nasukat sa iyong narinig. So, pinahalagan ba natin yung ating mga naririnig? Ayan. So, we must value the word. Embracing the word, what we have heard in the message, do we value His covenant, vision, and mission? So, ano ba ito nga, pinapahalagahan daw po ba natin yung ating mga covenant? Mahalaga po ba sa inyo yung inyo pong mga ginagawa, yung mga ministry na kung nasaan kayo ngayon? That is your covenant. Tandaan po natin, ang sino man po sa atin, base po dito sa pag-aaral natin sa buhay ni Samson, hindi niya pinahalagan yung kanyang covenant. Amen? Kaya ang covenant natin, pahalagahan natin yan. We must value the covenant that the Lord gave us. So, hindi naman si pastor o ako ang nagbigay sa inyo niyan. Amen po ba? Maraming mga mensahe sa atin ang Panginoon. Kaya nga, sabi nga, may narinig tayong tinig. Nandiyan ang tinig. Tinig sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. That is the voice of God. Amen? Kasi ang tinig ng Panginoon ay nagpapahiwatig ito sa pamagitan ng kanyang mga lingkod or through His word. Amen. So, kailangan tayong makinig sa salita ng Diyos. Ayan. So, si Samson, hindi nila pinahalagan ang salita. Kaya ano ang nangyari? Doon sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang narinig, anumang uri ng pagpapaalala, pagpapayo na narinig nyo at hindi nyo yung pinahalagahan, tandaan nyo po ang buhay nyo ay mauuwi lamang sa basurahan. Amen po ba? Mauwi sa basurahan. Huwag niyong sayangin yung inyong buhay. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Go back to your covenant. We must go back to our covenant. Amen po ba? Then number 3 na dapat nating makita sa buhay ni Samson, he lives in the fleshly life. So namuhay si Samson sa makamundong buhay. Amen po? Whatever gets your attention, gets you. Sabi ko, ano man daw yung nakakakuha sa atensyon natin, makukuha tayo. Yan, sabi dito. Kung ano ang nakakapukaw sa iyong pagtingin, makukuha ka nito. Amen po? Totoo po kaya? Yan. Halimbawa, na yung ibig sabihin niyan, yung kung ano yung pinupukosan mo. Kung nagpupokus ka sa Panginoon, tatatag yung pananampalataya mo, hindi ka mapupunta, hindi ka babagsak sa tukso. At hindi lalayo ang kanun tukso. Pero kung pupukusan mo, kung ano yung mga gusto mo,
Halimbawa, gusto mo makalaman, mahuhook ka nito. Amen? Ngayon, evaluate po natin yung ating mga sarili. Saan ba ako nakapokus? Hindi totoo na nakapokus ako kay Lord kasi nahook ako ng tukso. You must go back to your covenant. Music team, go back to your covenant. Amen? So, lagi nating tatandaan, there is a saying, sabi dito, lazy in disorganized people never rise to true success. They fail because they have never learned to follow. Ayan. Anong sabi sa Tagalog? Yung mga tamad at hindi maayos na mga tao, yung wala bang hindi organized na mga tao. Alam niyo ba yung mga tao na hindi organized? Ibig sabihin, walang direksyon. Amen. Hindi sila lalago hindi sila makakaranas ng pananagumpay, ng totoong pananagumpay. Sila'y mabibigo dahil hindi nila natutuhanan ang sumunod. Amen. Hindi naman pwedeng sabihin, ano naman yung susundin ko, wala naman akong narinig. Kaya nga, sabi nga, laging sinasabi, di ba, sa Biblia, makinig ang may pandinig. Yan. So, ano lang naman na sabihin natin, tagal-tagal na natin ditong nakaupo, wala pa rin tayong napapakinggan. Amen po ba? Huwag lang lagi nandun tayo sa conclusion, ay, ang ganda ng word, ang ganda ng values. Hindi lang dapat ganun, kundi sundin natin kung ano yung ating napakinggan. Amen po ba? Sa bawat lakad niya, ang laman ng isip niya ay na kay Delilah. Kaya bumagsak siya. Si Samson yun. Amen? Yun na nga yung sinasabi na kung ano yung napupukusan ng iyong tingin, makukuha ka nito. Kaya nga sabi nga sa literal na word, di ba? Makuha ka sa tingin. Di ba si Sir Dulcie? Si Samson, lagi siyang nakatingin kay Delilah. At naman itong si Delilah, siguro maganda ito talagang mapangakit. Amen. So, nakapokus yun habang sa bawat lakad ni Samson, laman ng isip, laging si Delilah. Amen. Siguro napakaganda dito ni Delilah, kaya ang kinalabasan, bumagsak si Samson. Kawawa naman, Kaya mahirap yung mga marurupok. Amen. Kaya magpakatatag po tayo. Magpakatatag kayo, mga kabataan. Huwag kayong marupok. Maging katulad kayo ni Samson. Yan. Kapag hindi sumunod, dahil kapag mayroon kayong mga napupusuan at ayaw sumunod sa kung ano yung pinapaayo nyo, itapon nyo sa basurahan. Sorry ka na lang. Ayaw mo naman sumunod, may napapakinggan ka, ayaw mong sumunod. Diyan ka na sa trash can. Amen ba? Nakaka-relate ba yan, mga kabataan natin? Yan. Hallelujah. For us, in the morning, ano ba yung nakakakuha ng ating mga atensyon? Si Samson, umaga, tanghali, gabi, ang atensyon niya kay Delilah. Tayo, yung mga mapagmahal sa asawa, umaga pa lang, nakaharap na sa asawa. Hindi na nilulubayan ng mata. Mayroon ba? Ganyan si Samson kay Delilah. Kaya nga tayo tanong, tayo ba, magpasimula sa umaga, ano ba yung nakakakuha ng ating mga atensyon? Amen? What gets our attention? Kailan tayo huling sigad agad ang nakakuha ng ating mga atensyon? Ang sabi nga ng Panginoon, makuha mo man ang kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Si Samson, katulad ng isang ballpen, naukit yung kanyang mata kay Delilah. Yan, doon gumana yung marka ng tinta ni Samson kay Delilah. So, yun lagi yung nakaukit. Bawat lakad niya, nakaukit yung kanyang pen sa buhay ni Delilah. So, si Jesus, alam mo ba, si Jesus Christ, nung nakita niya na napakaraming tao habang siya'y mangangaral doon sa 5,000 tao, alam niyo po bang nakakuha ng atensyon niya?
Yung makita niya na napakadami yung crowd, yun yung nakakuha sa kanya ng atensyon kahit na mahirap yung mga sitwasyon. He got compassion for those souls. Doon dapat tayo. Kapag tayo nakapokus sa Panginoon, hindi tayo mababarahan ng ano. Ang focus mo talaga sa Panginoon, hindi makukuha yung attention mo. Amen po ba? Kaya magpakatatag tayo, huwag tayong marupok. Amen. Dapat ang focus natin sa kaluluwa. Kung hindi ka man tinawag na humayo, ay i-focus mo yung buhay mo sa ministry. Ano bang ministry mo? Like sa music team, kung hindi ka tinawag sa paghayo, i-focus mo yung covenant mo sa music team. Amen po? Hello? Nakaka-relate ba tayo? The dream of God is soul. So, kailangan ito ang makakakuha sa atin dahil ito yung pangarap ng Diyos, mga kaluluwa. Amen po ba? Kaya dapat yapusin natin yung pangitain, yung mission, yung pinapagawa sa atin, at yung pangarap ng Panginoon na kung saan maraming kaluluwa. So, dapat, yun yung nakatalaga. Magpasimula pa nung isilang si Samson, yun dapat yung sinabi ng anghel ng Diyos sa magulang niya na dapat na gagawin ni Samson, pero hindi kasi na-focus ang kanyang paningin kay Delilah. Kaya bumagsak siya. Amen po ba? Amen. So kahit palipat-lipat tayo ng tagapagturo ng sistema sa church, nandun pa rin si Delilah. Amen. Hindi po rason ang lilipat ka. Amen po ba? Kasi kahit saan ka magpunta, may Delilah. Amen? Ang kailangan, if you want to change, you must change your thinking. Baguhin natin yung ating mga kaisipan. Ano ba yung kaisipan na yan? Hindi ko kailangan lumipat ng simbahan kasi pagdating ko doon, mas magaganda pang Delilah ang haharap sa iyo. Amen? Kung dito, hindi mo nagustuhan yung mga Delilah na humaharap sa'yo, isa lang talaga ang nagustuhan mo. Pagdating mo sa ibang simbahan, maraming haharap sa'yo, mas lalo kang babagsak doon dahil sa karupukan mo. Amen po ba? Amen. So, kapag hindi ka nagbago ng iyong pag-iisip, hindi ka mababago ang isip mo. Hindi mababago ang kaisipan mo. Kung hindi ikaw mismo magbabago ng iyong kaisipan. Amen po ba? So, hindi rason yun. Naku, lilipat ako sa ibang simbahan. Baka sakali doon magkaroon ako ng importansya. Wow naman. Kayo naman, witness naman kung gaano kayo kahalaga sa Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Kahit nga napapagod ang mga lingkod ng Diyos, wala nga sinasabi na pahinga eh. Alam niyo po ba, tumatayo pa ako kanina dito, sobra po talagang kirot ng bato ko. Pero habang ako ay ginagamit ng Panginoon, with the blood of Jesus, nawala yun. So alam niyo po, ang tukso talagang ganon. Kung iba-iba na ko, hindi na lang ako siguro pupunta sa church kasi masakit ang ulo ko, masakit ang bato ko. Pero lagi niyong tatandaan, mas piliin niyo ang makarating kayo sa sanktuaryo ng Diyos. Kasi sabi nga sa bahay ng Diyos ay may kalayaan. Bakit? Laging binabanggit yung pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. So pang-apat na makikita natin doon sa buhay ni Samson, we must choose our associate. So pipiliin natin yung ating mga nakakasalamuha. Amen po ba? We must change our associate. We have to choose our associate right now. It will not change your life. Kung sino man yung iyong mga nakakasalamuha, hindi yan makakatulong sa iyong paglago. Kung ang kasalamuha mo makamundo, makasanlibutan, hindi ka lalago. Amen po ba? Sa mag-asawa na lang, di ba? Sa mag-asawa, kapag marupok, ang sino man sa mag-asawa, lalaki man o babae, madadala ko. Sino man ang mananampalataya sa isa pamilya na yan, madadala siya
sa kanyang kahinaan. Kasi hindi niya kayang tayuan, hindi niya kayang panindigan yung kanyang covenant sa Lord. Being renewed, being in Christ is a covenant in Christ. Tandaan po natin yan. Walang sino man makapagpapabago niyan ng isip natin na tayo'y kay Kristo. Amen? Lahat kasi nagsasabi, kay Kristo din naman ako. Pero titingnan po natin yung kaparaanan kung paano natin pinahalagahan si Kristo. Kung ikaw ba, pinapriority mo ba si Christ? Totoo yun na kay Kristo ka. Pero kung dahil kilala mo lang si Kristo, pero the way yung living mo ay taliwas sa gusto ni Kristo sa buhay mo, hindi po totoo yun. We must change our associate. Choose our associate. Piliin natin kung sino yung makakasalamuha natin. Kung pipili man tayo ng makakasalamuha natin, yun ay makakatulong sa atin para tayo'y lumago, para tayo ay magamit ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung ikaw, lilipat ka lang ng simbahan, dahil niyayaya ka lang naman. Yayaan ba? Ipaalala ko pa rin po, no, sa atin, sabi, di ba, lagi natin sinasabi, if you want to be used by God, magsikap ka na magamit ka ng Panginoon. Lahat talaga may isasakripisyo tayo sa sarili natin. And we must, yung process niya ng Panginoon sa atin, daanan natin yun. Amen? Duman tayo sa proseso para mas magagamit tayo. Hindi yung hindi ka naman dumadaan sa proseso, gusto mong magamit ka. Malaya naman, marami naman ng pagtuturo na ginagawa sa atin. Amen po. Kaya, kung gusto mo na nagagamit ka, dumaan ka sa proseso. Huwag mo sabihin ako, may talino naman ako, pwede naman akong magamit. No. Alam niyo po ba, nung nagpapa-mentor kami, mga kasama namin sa mentor, mga bishop, mga teachers, mga mas matataas ang pinag-aralan, mga tapos na pinag-aralan. Pero kinalimutan nila ang kanilang pinag-aralan kasi alam naman nila na pansamantala yung kanilang karunungan. Hinarap nila yung karunungan na inaalok ng Diyos para sila mas naging kagamit-gamit ng Diyos. Ganun dapat tayo. Duman tayo sa proseso. Hindi tayo nagdadamot ng pagpapagamit sa atin ng Panginoon. Lalo na sa inyo po ng mga leaders, hindi po kami nagdadamot ni Tatay para hindi kayo patayuin. Amen? So, ano tayo? Maybe, mayroong mga sinasaalang-alang sa mga sitwasyon nyo sa buhay. Amen po ba? May mga sinasaalang-alang po kung bakit hindi kayo nagagamit ng Panginoon. Pero hindi naman forever na ganon. Binibigyan lamang kayo ng pagkakataon para magkaroon pa. Lumaki-laki, kung sa bata ba, lumaki-laki pa ang kaunti. Mag-matured pa. Umano-ano pa yung, kumapal-kapal pa yung mga pag-aaral. Amen? Magagamit kayo ng Panginoon. Nagamit sila ngayon, maybe next time kayo naman yung magagamit. Amen po ba? Kaya yun nga yung purpose kung bakit, di ba yung assignment ko sa inyo about the 7 last word, ano ba yung pinakabuod ng 7 yun. So yan, so mayroon na, yung mga dito sa unahan, ginawa nila yung kanilang mga assignment. May mga assignment sila na check ko na po. Ayan, so yun yung purpose. Bakit? Kasi tinitingnan natin yung kakayanan ba na paano nyo ba yun i-elaborate through your own words? Ano ba yung pagkaunawa nyo doon? Yung mula talaga yung sa puso na pagrema sa inyo, anong ibang ibig sabihin noon? Bakit ba yun na naganap? Bakit ba yun sinabi ng Panginoon? Kung saan ba yun patungkol? Amen po ba? So, yun po yung purpose noon. Kaya wag kayong magsasabi ko, bakit ganun? Bakit hindi ako nagagamit? Lagi nating tatandaan, marami po kayo. Amen? Marami kayo. So, talagang sabi nga kaya mahirap po ngayon yung magtuturo ka lang kung sino. Kaya, ang ginagawa po namin, kung sino po yung Holy Spirit po ang nagtuturo. Kung sino po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Kapag mayroon namang revelasyon si Lord na ito, pwede magamit si ganito, si ganyan,
agad-agad naman yan, itinatanong ko yan kay tatay. Kasi siya naman siya naman talaga yung dapat na pili. So, associate ako niya, kaya kailangan kong isubmit sa kanya lahat. Lahat na nangyayari, sinasubmit ko po sa ating bishop. So, kaya nga, salamat sa Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon na yun, na ito ng buhay natin, wag nating tularan yung buhay ni Samson na sinira niya yung kanyang covenant sa Panginoon. Tayo, may mga covenant tayo sa Lord. Kung ano yung mga ginagawa natin sa loob ng ministry, that is our covenant. Kami, covenant namin yung magpastor. Kasi hindi ka naman pwedeng matawag na pastor kung wala ka naman na pinamumunuan. So, covenant namin yun kay Lord. So, whatever na ministry, nandoon kayo, kung nasa ushering kayo, that is your covenant. Hindi basta-basta yan ina-abandon. Kumbaga, hindi basta-basta yan iniiwan. Amen? Maliban na lang na talagang iiwan mo yung covenant mo kay Lord at kukunin ka na ni Lord para isama sa kanyang paraiso. Amen po ba? So yan. So hindi kami niyan wala tayong no question asked about that kasi alam namin una-una lang yan. Yan. So kaya tayo, yung ating covenant, huwag nating kalilimutan. Lagi natin na alalahanin, pahalagahan kung ano yung mga sinasabi sa atin. Sabi nga ni tatay, di ba, huwag niyong ituring na ikasasama ng loob niyo o sumama ang loob nyo sa anumang lahat ng mga paalala sa atin. Kasi iyan ay ibig sabihin kapag may paalala, mayroon dapat tayong gagawin kasi may nagpapaalala sa atin. That is an instruction. Hindi pwedeng wala. So, na doon sa buhay ni Samson, noon pa man, may mga paalala na. So, nabuhay kasi siya sa paging makalaman. Nagpasimula siya mula nung wala pa siya, nag-umpisa siya sa espiritu, nagtapos siya sa paging makalaman. Amen? So, wag tayong ganyan. Magpatuloy tayo kung ngayon lumalakad tayo sa espiritu ng Panginoon, lakaran natin hanggang sa katapusan ng buhay natin na ito na pinaglilingkod sa Panginoon. Mabuhay tayo na sa espiritu. Lakaran natin ang espiritu ng Panginoon. Na kung saan siya lagi yung nag-guide sa atin, sa ating mga ginagawa. Makikita nyo, hindi man natin naaani yung ating mga gantimpala ngayon, pero hindi pwedeng hindi natin yan aanihin. Baka mamaya, pamilya pa natin ang mag-aani niyan. Amen po ba? Ganun lang naman yun, passing the torch. Yan, so, wag niyong panghinayangan na nandyan ka. Wag mo laging langlangin. Kasi ganyan lang naman kasi ako eh. Hindi naman kasi inaangat ni nanay yung posisyon ko. Hindi naman kami ang naglalagay ng posisyon mo. Si Lord naman, bakit ka nandyan? Sa dami-dami, mapalad ka, nandyan ka. Sa dami-dami, nandyan ka, ushering ka. Nasa team ka ng tagapag-hasik. Wow, alam niyo po ba na isa pong pribilehiyo ang makabilang ka sa evangelism team? Ibig sabihin, evangelist ka. Magaling ka mangaral kasi nandiyan ka sa evangelism team. Yeah, that is a covenant. So, alalahanin natin yung mga covenant natin. Huwag lang natin basta-basta i-abandon na yung mga covenant natin. Kasi sa bandang huli, tayo pa rin, kayo pa rin, kapag iniwan yung covenant nyo, aanin kayo ng consequence. Huwag niyong tularan si Samson, laging nakatingin sa kagandahan ni Delilah. Kaya nakuha siya ni Delilah. Hindi niya alam, si Delilah, patibong yun sa kanya. O, diba? Ginupit yung buhok niya. Kaya, di bumagsak siya, nawala yung kanyang kapangyarihan, nawala yung kanyang lakas. Amen? Yan. Kaya, salamat sa Panginoon. Nawa ay meron tayong mga lesson learned sa gabing ito na sa kabila ng mga sitwasyon, God is good all the time. Amen? Huwag nating i-abandon na yung ating mga covenants sa Lord. Kasi sa bandang huli, hindi naman yung church ang lugi.
Hindi naman si Lord yung lugi, hindi naman si pastor ang lugi. Ang lugi, yung na umaabandon na sa covenant niya. Kaya hanggat maaari, nananawagan kami sa inyo, do not abandon your covenant. We must value it. Maging yung salita nating narinig, napakinggan, pahalagahan natin. Kaya nagbubunga ng pagbagsak o hindi ka makakaranas ng tagumpay kasi kahit na yung paalala, hindi mo pinahalagahan. Pahalagahan mo yun dahil makakatulong yun sa iyo. Amen po ba? Hindi naman pwedeng sabihin na kung wala naman nagpaalala eh. Marami na nagpapaalala. Marami na tayong narinig na tinig. Hindi lang natin pinahalagahan yung ating napapakinggan. Sabi nga, we must doers of the word of God. Maging ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang bubuhay sa atin. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito. Nawa ay mayroon tayong natutunan. Ituloy nyo na lang po yung pagbabasa nyo po sa kwento ni Samson. At maganda po yun pag yung mga halimbawa, nag-umpok-umpukan kayo, yung koro-koro nyo patungkol sa buhay ni Samson, lalago pa kayo, titibay pa yung pananampalataya. Kasi may mga lesson tayong makikita doon sa buhay ni Samson. Amen. Salamat po sa Diyos.